Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon po ay narito tayo sa isang paghahayag na kung saan ay tatalakayin po natin ang pagkapanganak sa ating pong Panginoon sa Kristo na siyang pinaniniwalaan ngayon ng buong mundo. Paano po ba nag-umpisa ang lahat sa pagkapanganak ng ating pong Panginoon sa Kristo? At ano po ba talaga ang tunay na araw kapanganakan ng ating pong Panginoon sa Kristo? Ito po ay matagal ng panahong inilihim or dahil nga po sa hindi ng mga hiwaga ng kalangitan na hindi po natin alam na matagal na po pala tayong napaglololoko ng mga naunang nangaral sa atin na tayo pala ay nabubuhay sa mga kasinungalingan. Pasensya na po for my word, pero kailangan po itong malaman ng lahat ng sangkatauhan sa buong Pilipinas at sa buong mundo dahil nasa panahon na po tayo ng end times na yung lahat ng mga katotohanan na hindi iniaaral sa atin na mga naunang mga mangangaral ng banal na kasulatan, kailangan na po itong mahayag sa atin pong kapanahunan ngayon. Umpisahan po natin ang kung paano po ba ang pagkapanganak sa ating pong Panginoon sa Kristo. Basahin po natin ang aklat ng Mateo, Kapitulo 1, talatang 18 hanggang 23. Ang pagkapanganak nga kay Yesu Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. So ibig sabihin po pala, napakaliwanag na nang magsama ang ating ninunong Jose at ang ating mahal na inang Birhen Maria, ay nagdadalang tao na po ang ating pong mahal na ina ng sangkatauhan, ang ating pong inang Birhen. So, ibig sabihin, tuloy po natin. At si Jose na kanyang asawa palibas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. So, nung malaman po pala ito ng ninunong Jose ng kanyang mapapangasawa, ay buntis na pala, na hindi siya yung ama. So, nagkaroon siya ng pagpapasya na hiwalayan na si Inang Birhen Maria. Sa bagay po, marami po sa katotohanan po, marami po mga taong ganito na kahit sino naman na kapag may mga magulat na lang na ang pakakasalan pala niya ay buntis pala. Although meron naman po mga lalaki na kahit buntis na yung babae, ay dahil nga po sa pagmamahal, dahil sa pag-ibig, ay okay lang naman sa kanila na kanila pakakasalan ay buntis na or may anak na, dahil hindi naman po yun ang magiging basehan talaga ng tunay na pagmamahal. Dahil ang tunay na pagmamahal ay yung anuman ang kalagayan ng babaeng pakakasalan mo, kay buntis man, kay hindi man buntis, o kung may anak man, kung talagang mahal mo yung babae, eh tatanggapin mo yung kanyang mga supling. Kung paano mo tinanggap yung ina, syempre ganun mo rin tanggapin yung kanyang mga anak. Tuloy po natin. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, naparito isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David,
Huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So ito po yung hindi matanggap ng iba't ibang relihiyon, partikular na yung mga Iglesia ni Cristo at yung mga born again o iba pang relihiyon na hindi matanggap-tanggap si Santo Niño, si kagalang-galang Santo Niño, Santo Niñong 2 taon, Santo Niñong 3 taon, at Santo Niño na 12 taon. Ang sinasabi nyo kasi at hinahanap ninyo ay ang pangalang Santo Niño sa Biblia. Talagang wala kayong makikitang pangalang Santo Niño sa Biblia. Dahil ito po ay lihim na karunungan na tanging ang pinagkalooban lamang ang makapaghahayag. Kagaya ng pastor na itinuro naman po sa amin. Kaya po sa mga pananampalataya na hindi naniniwala kay Santo Niño, abay mag-isip na po kayo, mga kapatid ko sa pananampalataya, yung kanilang mga mananamba. Kasi kung wala yung Santo Niño, ay di wala sana kayong pinaniniwalang Heso Kristo. Dahil ang Santo Niño, siya yung Panginoong Heso Kristo. Tuloy natin para maunawaan yung mabuti. Sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinasalita ng Panginoon sa pamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Alam niyo po mga kapatid sa pananampalataya, logic na lang po ito. Kung wala po ang Santo Niño na hindi ninyo pinapaniwalaan, paano po magkakaroon ng Heso Kristo? Alangan namang bigla na lamang lumitaw o lumabas yung Panginoong Jesucristo nang hindi siya naging bata. Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin? Palagay niyo yung Panginoong Jesucristo bumulusok sa langit, papunta dito sa lupa, gano'n na siya? Ganon po ba yung ibig niyo sabihin? Kaya po sa lahat ng pananampalataya na hindi naniniwala sa Santo Niño, abay mag-isip-isip na po kayo. Dahil kung hindi ninyo paniniwalaan si Santo Niño o si kagalang-galang na Santo Niño, Santo Niño 2 taon, Santo Niño 3 taon, yung sinasabi nyo nga Santo Niño de Cebu, Santo Niño de Pampanga, o Santo Niño de ganong-ganyan, alam niyo po kung wala po Santo Niño, kung wala po talaga ang Santo Niño, paano po lalabas ang ating pong Panginoong Jesucristo? At sana maunawaan at maintindihan nyo na ang Santo Niño na hindi nyo mapaniwalaan ay siya ang ating Panginoong Jesucristo. At nabanggit po dito kanina, di ba yung binabasa natin kanina, may isang propeta na humula.
sa ating pong Panginoon Jesucristo. Bago siya ipanganak, inihula na talaga siya ng isang propeta. Siya po ay inihula ni Propeta Isaias. Isaias Kapitulo 9, talatang 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ngayon po, sa lahat naman ng mga relihiyon na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi pinapaniwala ang Diyos, naging Diyos, taong naging Diyos. Aba, sino paniniwala ko? Kayo o si Propeta Isaias na humula sa kanya? Sa lahat po ng mananampalataya, sino ang paniniwalaan ninyo? Yung mga bulaan ninyong mga mangangaral o si Propeta Isaias? Sagutin nyo po yan. At kailangan kong maalaman ang inyong mga sagot. Alam niyo po yung sabi ni Propeta Jeremias? Lahat po na sinasabi natin dito, nakabase po yan sa banal na kasulatan. Nasa harapan ko po yung banal na kasulatan. Alam niyo po ang sabi ni Propeta Jeremias. Jeremias, Kapitulo 17, talatang 5. Sige po, basahin po natin para sa kaalaman ninyo. Jeremias, Kapitulo 17, talatang 5. Ang Panginoon lamang ang dapat na pagtiwalaan. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig. Hindi po ba napakaliwanag? Na kung ang paniniwalaan nyo, yung mga mangangaral ninyo na mga wala naman palang alam sa banal na kasulatan, at kay Propeta Isaias na naghahayag na ginagamit ng Diyos, sino ngayon ang inyong paniniwalaan? Ito po ay sa lahat ng mga relihiyon na hindi naniniwala kay kagalang-galang na santo ninyo. At ito pa, isa kong buhay na magpapatotoo sa inyo na si kagalang-galang santo ninyo nakakausap. Sa mga Romano Katoliko, ito naman po itatanong ko sa inyo, no? Total naniniwala naman kayo kay kagalang-galang santo ninyo. Ito pong tanong ko sa inyo, sa lahat po ng Romano Katoliko at lahat ng Catholic Defender, kailan nyo nakausap ang banal na espiritu ni kagalang-galang santo ninyo? Yan, magkakaalaman na. Sagot! Kailan nyo nakausap ang banal na espiritu? Hindi po masamang espiritu to. Sa mga pilosopo, inuunahan ko na kayo. Dahil isa ko sa buhay na magpapatotoo na si kagalang-galang santo ninyo ay akyat baba mula sa langit dito sa kaharian ng langit. Santo ninyong 2 taon, santo ninyong 3 taon, at santo ninyo na 12 taon. Bumababa sila dito. Nagtatransform lang po yan. Iikot lang yan ng 3 beses. At pag umikot siya ng 3 beses, pwede siyang, yung santo ninyo, pwede siyang maging hari ng mga hari.
ayun na, magiging Panginoong Jesucristo na siya. Ikot siya ng 3 beses ulit. Pwede siya maging guro ng sangkatauhan. Mahiwaga ba? Alam ko po, masakit sa inyong kaisipan o makukulta yung inyong mga kaisipan sa pag-isip ng mga hiwaga na hindi nyo pa nasaksihan. Dahil ito yung mga hiwaga na pilit na ninyong hinahanap. Subalit ito po ay pinagkakalob lang sa mga taong pinagkalooban. Napilit ninyong hinahanap, subalit hindi ibinigay sa inyo. O hindi pinagkalob sa inyo. Kundi sa mga taong tunay lang niyang mananampalataya. Yun po kasi yung sinabi sa aklat ng San Juan. Kung sino man ay umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos, sa kanya ako magpapakahayag. Ako may pagtutuan sa inyo may pagkaloob ng hiwaga. Pero sa iba, kahit na binabasa nila, hindi maintindihan. Ayun daw po, narinig din sinasabi ng pastor. Yan po sinasabi na yung mga tunay lang niyang lingkod. Yung tunay na lingkod, ng Panginoong Jesucristo. Sa kanila ay pinapahayag yung mga hiwaga ng kalangitan. Sa kanila lang daw maipagkaloob ang mga hiwaga ng kalangitan. Datapwat sa iba. Kaya nga po sinasabi namin sa inyo, sino ba ang mga taong inyong paniniwalaan? Yung mga taong may koneksyon sa mga banal na espiritu na nakakausap nila, na pinagpapahayagan sila, o yung mga pastor ninyong mga nagbubulaan lang pala, na hindi man lang makasugat sa inyong mga damdamin dahil natatakot kayo, natatakot sila na masaktan kayo at lalayas kayo sa kanilang mga relihiyon. At pag wala na kayo, wala na silang kita. Ganun lang po kasimple. Alam niyo po dito sa Karya ng Langit, we will not comfort you with a lie. Lahat ng katotohanan, masakit man o sa hindi, talaga pong ang katotohanan, kapag hindi mo matanggap, sasaktan ka talaga niyan. Para kang dinidikdik. Hindi ka makawala sa kasinungalingan ka. Ayun, sabi ng pastor, hindi raw makawala sa kasinungalingan dahil matindi kapit ng talikala. Paano ka makakawala kung ayaw mo paniwalaan ang mga katotohanan ng inyong naririnig na buhat sa kaitaasan? Sabagay, noong panahon ng mga apostol, na pinagpapakayagan ng ating Panginoon Jesucristo, hindi nyo rin pinaniwalaan. So, ibig sabihin, history repeat itself. Walang pagkakaiba. Kahit sinasabi namin, nakakausap namin ang Panginoon, hindi nyo rin paniwalaan. Ito nga yung sinasabi po namin, buhay ako na magpapatuto sa inyo, marami po kami dito, hindi lang ako, na magpapatuto sa inyo na ang Panginoon Jesucristo ay matagal nang nakabalik at matagal na po siyang naghahayag dito sa Karya ng Langit. Balik po tayo sa topic natin, sa pagkapanganak ng ating pong Panginoon Jesucristo, bago po tayo lumayo. Alam niyo po ang katotohanan, ang tunay na kapanganakan ng ating pong Panginoon Jesucristo ay ayon po sa isang banal na espiritu na pinag-research, inutusan ng pastor na nandun po sa kalangitan, na i-research doon yung tunay na kapanganakan ng ating pong Panginoon Jesucristo.
Muntik na po tumugma yung hula ni kapatid na El Soriano. Na ang hula niya ay October. Totoo po yun. October po talaga. October 23, Wednesday, ng alas 12 ng hating gabi. So, ito pong ating kalendaryo, ano pong taon yon? So, ibig sabihin, yung pagkapanganak ng ating Panginoon Jesucristo, doon nagumpisa yung ating kalendaryo. Diba? Kaya nga merong after Christ, at merong before Christ. Yun po ay ayon sa pastor, na doon nagsimula. So, ibig sabihin, Binago nga mo ah. binago, yun na yung first year ng taon. Ngayon, nalalaman nyo na yung mga hiwaga ng banal na ebanghelyo at mga lihim na karunungan na, alam nyo po yung mga lihim na karunungan na yan? Banal na espiritu po ang naghahayag niyan, hindi po kami. Buhat sa kaitaasan. Kaya po, sino ba yung paniniwalaan ninyo? Yung mga mangangaral ninyong mga nagbubulaan? O yung mga banal na espiritu na naghahayag buhat sa kaitaasan? Tandaan nyo po, ang mga banal na espiritu, gumagamit po sila ng mga tao para mahayag yung mga katotohanan na dapat nyo na pong malaman sa ating kapanahunan ngayon dahil lang sa panahon na po tayo ng end times. So much for that. Kasi nakailangan na po tayo dyan, nakailang tackle na po tayo sa tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, ang pag-usapan po natin dahil araw daw po ng Pasko ngayon, araw daw po ng pagkapanganak ng ating pong Panginoon Jesucristo ayon sa mga paring Katoliko na siyang sinusunod po ninyo, na sa kabila ng pagsunod ninyo, mali naman pala yung sinusunod ninyong araw na kapanganakan ng ating pong Panginoon Jesucristo. Ang tanong ko po dito, ako po kasi mahilig magtanong. Hindi po kaya nakakahiya sa ating Panginoong Jesucristo? I-celebrate natin yung kanyang kapanganakan, December 25. Ilang buwan na po ba tayo na late ng pag-celebrate ng birthday niya? Ako po kaya halimbawa, i-celebrate nyo yung birthday ko, halimbawa ang birthday ko, July 27. Sabi natin, birthday ko, ganyan. Tapos, i-celebrate ng lahat ng mga tao ang aking birthday, December 25. Ano kaya ang nararamdaman ng ating Panginoon Jesucristo? Sana natuwa na nga siya, di ba? Dahil sineselebrate nyo yung kanyang kapanganakan. Palagay nyo, ano ang nararamdaman ng ating Panginoon Jesucristo na isineselebrate ninyo yung kanyang kaarawan? Halimbawa, kanyang kaarawan, October 23. Tapos, isi-celebrate nyo ng December 25. Hindi kaya masama ang loob ng Panginoon? Ano bang sagot mo? Hindi kaya masama ang loob ng Panginoon? Pinuunawan niya sila dahil sa kabubuhan. Ayun po, pastor po may sabi noon. Inuunawa lang daw kayo dahil daw sa mga kabubuhan na mga nagturo. Pinasasalamatan niya kahit nandiyo yan tunay na araw. Kasi nag-celebrate sila. Pinasasalamatan niya although hindi tama. Hindi kisya. Kaya lang po, tama, hindi tama. Paano natin maitatama kung mananatili tayong ganun? Kaya nga, tinatama mo na ngayon eh. Ito po, malinaw na malinaw po.
lahat po ng nangyayaring ito, kailangan na po nating maitama ang lahat. Kaya ako'y nananawagan sa lahat ng mga pari at sa lahat ng Papa ng Roma. Kayo lang ang may authority na makapagsalita nito sa mga tao. Dahil kung kami, hindi kami pakikinggan, kayo lang. Dahil itama nyo na daw yung mga kamaliang ginawa ninyo. Bakit nagsisilibrate kayo yung mga ng January 6? Fiesta ng Tatlong Hari. Alam nyo raw ba yung December 25 na sineselebrate ninyo? Yun daw yung araw ng Abib, ayon sa pastor. Ano po ba yung araw ng Abib? Hindi ba yun yung araw ng kalayaan na ng ang mga Israelites ay nakalaya sa kamay ni Paraon? Doon po sila nag-celebrate December 25. Ngayon, nalalaman nyo na yung mga lihim na karunungan na hindi ko po alam kung alam to ng mga pare o hindi talagang alam. Pero bakit ngayong alam nyo na? Alam nyo po ba ilang beses na po namin itong inihayag? Hindi naman po kami yung nagayag niya, kundi yung banal na espiritu. Hindi nyo ba pakikinggan yung banal na espiritu na naghayag? Kawawa naman yung banal na espiritu, hindi man lang pinakinggan. At huwag nyo sasabihin masamang espiritu, dahil kapag hinatulan mo yung banal na espiritu, walang kapatawaran ang paghatol sa mga banal na espiritu. Tandaan po ninyo. Ngayon naman po, ano ba talaga sa inyo? Magkano sa Biblia matutupaan? Magsalita kayo dito sa anak ng tao, pero kayo magsasalita yung gumawang dito sa anak ng tao. Ayan po, sige po, patutuanan po natin yung sinasabi po ng pastor na yung pagyurak po sa mga banal na espiritu wala pong kapatawaran. Nandito po yan sa aklat ng Mateo Kapitulo 12, talatang 32. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipapatawad sa kanya. Datapwat, ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Darating na sinasabi, ngayon na. Ngayon na, dumating niya araw na sinasabi, araw na darating. Ito na, dumating na. Ayan po, naririnig nyo naman yung sinasabi ng pastor. Ito po, mga babala lang po namin ito. Lalong-lalo na sa mga naghahatol sa mga banal na kapag may bumababang banal na espiritu dito sa kaharian ng langit, alam nyo po, nakikita nyo naman po yung mga resulta ng mga pagbaba ng mga banal na espiritu. Dahil ilang beses ko na po bang ipinaliwanag sa inyo ang kaibahan. Kapag bumaba ang banal na espiritu, napakabanayad. Napakamalumanay nilang mangaral, magrevelasyon, mangangaral, manggagamot, nagbabahagi ng mga biyaya at kapangyarihan at mga kagalingan ng mga tao. Kayo na po ang sumagot. Ano ang nangyayari sa tao kapag pinasukan ng masamang espiritu? Kayo na po sumagot niyan. Ngayon, pagkumparahin nyo yung pagbaba ng banal na espiritu at yung taong pinasukan ng masamang espiritu. Dahil yung pong mga tao na hindi naniniwala sa mga banal na espiritu, kaya po walang bumabang banal na espiritu sa relihiyon ninyo, sinasabi nyo masama silang espiritu. Kaya tama po pala sinabi ni Propeta Isaiah sa inyo. Sabihin ko kung ano ang sinabi sa inyo ni Propeta Isaiah. Naniniwala daw kayo sa Diyos pero hanggang labi lang.
banal na espiritu, sasabihin nyo, masamang espiritu? Anong klase kayong tao? Sige. Eto, sinabi ni Propeta Isaias. Ang Propeta Isaias sa Marcos, Kapitulo 7, talatang 8, 7, Kapitulo 7, talatang 6 hanggang 9. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. O kita nyo naman po, kapag ka merong mga banal na espiritu, alam nyo po ba, alam namin yung dahilan. Lalo na po sa mga relihiyon na ayaw ninyong mahayag na may pananampalatayang may mga bumababang banal na espiritu. Kasi kapag hinanap yan ng inyong mga mananampalataya na may mga bumababang banal na espiritu, hahanapin niya sa inyo. At kapag may nalaman silang isang pananampalataya na may mga bumababang mga banal na espiritu, nangangaral, nanggagamot, nagre-revelasyon at nagbabahagi ng mga biyaya at kapangyarihan, sa palagay nyo, hindi kayo kaya iwanan ng mga mananamba ninyo? Yan ang kinakatakot nyo, yung iwanan kayo ng inyong mga mananamba. Kaya naninira kayo. Yan ang malinaw pa sa living water. O, ano daw yung tungkulin ng espiritu sa isang pananampalataya na hindi ninyo iniaaral sa inyong mga reliyon? Hindi ninyo maiaral ang mga banal na espiritu dahil walang bumababang banal na espiritu sa inyo. Ayan, tanong ng pastor, ano raw yung katungkulan ng banal na espiritu sa isang iglesia? Mahayag na kayo Ngayon, magugulat lahat ng mananampalataya ninyo, mauubos mga mananampalataya ninyo. Ito raw, gaano ba talaga ka-importante ang banal na espiritu? Sige, basahin po natin. Juan Kapitulo 14, talatang 26. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susugoy ng Ama sa aking pangalan, ay siya ang magtuturo sa inyo ng lahat. Lahat! Hindi kayo, yung mga mangangaral nyo. Yung banal na espiritu na sinugo ng Ama ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay para wala nang maligaw sa inyo. Napakaliwanag. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat ng sa inyo aking sinabi. Ayan. Kaya ayaw ninyong mahayag yan. Dahil hahanapin ng mga mananampalataya ninyo yung banal na espiritu na bumababa, na nagre-revelasyon, nangangaral, nanggagamot, namamahagi ng mga biyaya at kapangyarihan. Kapag hinanap yan ng inyong mga mananampalataya, anong gagawin nyo? Kaya pala nagagalit kayo sa akin, kasi binubulgar ko eh. Alam nyo ba, nalalaman namin yung mga taong magagalit sa akin? Dahil may mga nagbubulgar po dito, espiritu rin. Nagagalit kayo dahil yung mga katotohanan na itinatago ninyo, nahayag na. Anong gagawin nyo ngayon? Pag nalaman to na mga mananampalataya ninyo, di mauubos pa yung mananampalataya nyo. Hahanapin nila yung pananampalataya na may mga banal na espiritu na mga bumababa, buhat sa kaitaasan. Kaya nga ito yung laging sinasabi namin sa inyo.
Palagi kayong nagmamapuri sa inyong mga sarili na kayo ang tunay na iglesia ni Kristo. Ang tanong, ni Mang Tanong, ako si Mang Tanong, bumababa ba sa inyo ang espiritu ng, yung banal na espiritu ng ating Panginoong Jesucristo? Sagot! Tulan mo sa Biblia. Papatunayan daw ulit sa Biblia. Sa uling araw, ibubuhos ang mga espiritu. Galing pa kay Prophet na Joel yan. Ito po, Gawa, Kapitulo 2, talatang, saan na ba? Gawa, Kapitulo 2, talatang 17. Napakaliwanag po yung mga, kung nalalaman nyo lamang po yung mga hiwaga ng banal na kasulatan, hindi na po kayo mangangapa sa mga hiwaga. Ato po, Gawa Kapitulo 2, talatang 17. At mangyayari na sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Eto pong tanong ko ulit. Ano po ba ang nabuhos sa inyong espiritu? Masamang espiritu po ba? Kasi yan ang lagi ninyong bukang bibig eh. Masamang espiritu, ayan, baka yan ang nabuhos sa inyo, masamang espiritu. Kaya yung banal na espiritu ayaw pumunta sa inyo dahil sasabihin nyo masama silang espiritu. Ay dito sa amin, puro banal na espiritu ang bumababa dito. Saan nanggaling sa salita nito, amo sa kawan? Nanggaling amo kay Propeta Joel noong unang mga panahon. Ayun po, alam nyo ba yung ibig sabihin ng pastor? Yung Panginoong Jesucristo, yung mga apostol, at si kagalang-galang na apostol San Pablo, alam nyo po ba? Yung mga aral nila ay nanggagaling doon sa lumang tipan. Pinag-aralan nila yan. Kaya meron silang mga basihan na kinukuhanan nila kagaya ng aklat ng gawa. Naisulat ni Dr. Lucas yung aklat ng gawa, kinuha niya yung reference sa aklat ni Propeta Joel. Saan mo na yung Propeta Joel? Sige. Sa aklat ng gawa natin na nabasa yun, ano? Ito, hanapin natin yung kay Propeta Joel. Bilang patuto po sa inyo na yung mga apostol po at ang ating pong Panginoong Jesucristo, mga reader po sila ng ating pong banal na kasulatan. Eto, Joel, ikalawang Joel, ipinangako ang pagbubuhos ng Espiritu ng Panginoon. Ikalawang Joel, Kapitulo 2, talatang 28. At mangyayari na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula. O di po ba? Napakaliwanag na yung aklat ng gawa na sinulat ng mga apostol, partikular na si Dr. San Lucas, galing pala sa aklat ng gawa ni Propeta Joel. Alam niyo po yung ibig sabihin yan? Sa panahon natin, nandito naman po yan sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23. Basahin natin. Alam ko nalilito na kayo, pero hihimayin po natin yan para maunawaan ninyo yung mga pagbaba ng mga banal na espiritu. At tandaan nyo po, bago po gamitin ang isang kasangkapan na mga banal na espiritu, mahabang proseso po yan ng panalangin at ayuno. Ang panalangin at ayuno, yun po yung paglilinis ng kasangkapan na kanyang puso, na kanyang isipan, na kanyang kaluluwa. Dahil hindi ka gagamitin ng mga banal
kung hindi ka maglilinis ng iyong damit, ng iyong pagkatao. Juan Kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23. Ang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ang mga yaon, ay siyang umibig sa akin, at ang umibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, at siya ibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Kita nyo naman po, sa iglesia ni Manalo at sa Iglesia Apostolika Romana, ito po yung tanong ko ulit sa inyo, sa inyong dalawa at sa lahat po ng mga relihiyon. Kailan po ba bumaba ang ang banal na Espiritu ng Panginoong Jesucristo sa inyong mga relihiyon? Siya ay ito po napakalinaw at ako'y magpapakahayag sa inyo. Napakalinaw magpapakahayag siya sa panahon natin. Kailan? Sagutin nyo yan. Dahil pag hindi nyo nasagot, ubos ang mananampalataya ninyo. Hahanapin sa inyo yan, yung pagbaba ng mga banal. Si Judas, hindi ang Iscariote, nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanlibutan? Palitan mo yun, ano? Bakit? Si Judas, hindi ang Iscariote, nagsabi sa kanya, Panginoon, bakit mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanlibutan? Ano daw dahilan? Bakit tayo magpakahayag ng Panginoon sa sanlibutan? Wala nga mo, dadaanan Alam nyo po ba? Ito po yung kanina ko pa sinasabi sa inyo na ipinagkakalob lang po ito sa mga tunay niyang mananampalataya. Yung mga taong umiibig, yung mga taong yung pong mga taong umiibig, nagmamahal, at naniniwala sa Kanya. Maliwanag po ba? Pero ito po sinasabi ko namin sa inyo, meron po mga taong, iniibig namin ng Panginoon. Mahal na mahal namin ng Panginoon, kung hindi mo alam. Ang katunayan nga yan, nagdadasal naman ako. Nagsasamba naman kami. Ang sabi po ni Propeta Isaias, alam nyo? Binasa po natin nyo kanina. Ang sabi ni Propeta Isaias, sinasamba ko ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit? Ang pinakikinggan nyo daw kasi yung mga salit-saling sabi ng mga tao. Tutuloy ko lang po itong sa 14. Sa 23 po, sabi dito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sinuman, anyone, kung sino man sa inyo na nakikinig sa aking tinig, makinig ang may pandinig. Importante po ito para maalaman nyo na ang hiwaga ng Ebanghelyo. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sinuman ay umibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya ibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Basahin niyo po mabuti. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sinuman, anyone, ano pala to? Wala option po pala to. Kung sino man. Sino man sa inyo? Kung sino man daw sa inyo, yung tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang inyong Panginoon, bilang inyong tagapagligtas. Tinatanggap na sila sa labi lang. Yun nga po sinabi ko kanina. Kaya po kung tayo po ay magmamahal sa ating pong Panginoong Jesucristo, kailangan po sa puso
hindi ng labi. Napakalayo po ng nagmamahal ka sa Panginoon sa pamamagitan lamang ng iyong labi. Kailangan po sa puso. Tinuro na ka ni Kristo kung ano ang tunay na pagsamba. Alam mo na, parang pagsusunod. Ato daw po, yung tinuro na Panginoon sa Kristo na pagsamba para maalaman nyo na po lahat. Dahil ito po yung pagpupulgar po natin ng mga katotohanang dapat na po ninyong maalaman para wala na pong tao pang maliligaw sa inyo. Juan Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat, Ano sinasamba nila kung mga nakahituloy? ayun na po, Ano sinasamba ni Jesus na alam niya? ayun po, ano ba yung sinasamba raw ng Panginoon Kristo na alam niya, at yung sinasamba ng ibang mga mananampalataya, o lalong partikular na, yung mga Romano Katoliko, ang alam naman po natin na hindi na natin kailangan pang ipagsinungaling at kitang-kita naman sa kanilang mga aksyon, mga ginagawa kung paano lang paglingkuran yung mga ribulto, mga marmol, mga kahoy, mga plastic, mga chalk sa mga mananampalataya po kaya. Kailan po kaya kayo mamumulat sa katotohanan Mga batong na hindi po natin pwedeng sambahin yung mga bato na yan? Ano po bang salita ang kailangan namin gawin para maalaman nyo yung katotohanan nito na ayaw na ayaw na ayaw na ayaw na ayaw na ayaw ng ating dakilang Ama na siya sinasamba sa mga bato, ribulto, tanso, pilak, ginto, marmol, tabla. Hindi po siya ganun eh. Ang Diyos po natin na Espiritu, tuloy po natin. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, now na, nasasambahin ng mga tunay. Kung kayo po'y tunay naman namba, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. isunod mo ay salitang ibubos ko ang aking espiritu. Ngayon, yung espiritu niya, na binuhos niya, saan napagpag niya ba? Nasa inyo ba o nasa amin? Ganito na. Ayan po, naririnig nyo may sinasabi ng pastor. Hindi po ba pinangako kay Propeta Joel at sa aklat po ng gawa na ibubus ng Ama ang kanyang espiritu sa lahat ng laman? Ang tanong po ng pastor, si pastor po nagtanong sa inyo, anong espiritu daw po ang nabuhos sa inyo? Kasi bukang bibig nyo, masamang espiritu eh. Baka po yung masamang espiritu ang bumuhos sa inyo. Kaya dito po sa amin, ang bukang bibig namin, Ganon. Kaya nga po, kaya nga po, Sandali. Bakit hindi mo babama sa inyo? Kawag pinagbintangan nyo na siya ay masamang espiritu. ang pakaliwanag po yung sinabi ng pastor, ano? Kaya daw ayaw bumaba ng mga banal na espiritu, particular na yung Ama. Dahil pinagbibintangan ninyo ng masamang espiritu yung bumababa sa inyo. Kahit naman siguro ako yung masamang kahit naman siguro ako yung banal na espiritu, hindi talaga ako bababa sa inyo. Kung sasabihin yung bababa ako, tapos sasabihin yung banal na espiritu, Mamatay sila lahat. ayun po. Kung ang Ama ang bumaba, tapos sasabihin yung masamang espiritu, patay daw kayong lahat. Yan, malinaw na malinaw po yan. Ay nasa sa Lucas 11. Hindi po ba malinaw na sinabi ko kanina at iniaral ko kanina, ipapatawad yung maghatol ka sa taong ginamit. Pero yung lumuklok na banal na espiritu kapag hinatulan mo, lalong-lalo ng Ama, tepok talaga kayo. Kaya
Kaya sabi ko po sa inyo, kung wala kayong mga third eye para makapagpatotoo, Para makasuri ka mo. para makasuri, Dahil huwag na bakit po yan kayong ang biyaya maghahatol. na binibigay? Suriin ang bawat espiritu. Kaya nga po, O demonyo. Yun na. kaya nga po napakalaki ng papel na gagampanan ng mga taong may third eye dito sa Kara ng Langit. Dahil kayo po ang magiging mata ng inyong mga pananampalataya. Saksi ka mo. Magiging saksi. Dahil dito po sa Kara ng Langit, hindi po kami ang magsasabi niya, kundi kayo mismo, sa grupo ninyo, diyan magmumula. Kaya nga po yung sa espiritista, pumunta ka dito. Huwag kang hatol ng hatol, baka mamaya, hatol ka ng hatol. Matindi na pala kasalanan mo, kakahatol mo. O baka naman, sinisiraan mo yung pananampalatayang ito dahil pag nalaman ng mga miyembro ninyo na may tunay na sugo dito at may mga banal na espiritu dito, lahat ng mga miyembro ninyo ay magtakbuhan na dito. Yan ba kinakatakot mo? Marami nang naniniwala ka mo sa kanya diyan sa union. Alam nyo po yung ulit-ulitin ko po ito, yung kay Brother Eli Soriano. Doon ko po siya hinangaan sa sinabi niya niyang yon. Kung mayroong isang mas magaling na mangangaral kaysa sa akin, bababa ako. Magpapakumbaba ako sa kanya. Kayo kaya? Kailan nyo gagawin yan? Kailan? Gagawin nyo kaya? O mas lalo kayong magmamataas at magmamimiloso po? Siyempre, ugali nila yan eh. Ayun daw. Ugali nyo nga ba talaga yon? Na kapag may mas dumating na isang mangangaral, sabihin na natin, tunay na sugo ng Diyos, magmamataas pa ba kayo sa Kanya? O magpapakumbaba na lang kayo? Kaya iniwanan kayo niya sa union eh. Dahil binuhos kayo lahat. Ayan, yung mga union espiritista daw, kaya daw kayo iniwanan ng tunay na sugo dahil mga pilosopo daw po kayong lahat. Ang sugo namin. Nagkakamatay daw yung mga mga naghahatol sa Kanya. Ang sugo namin kamo galing sa union espiritista. Ayan po, naririnig nyo naman po kanyang tinig. Inuulit ko lang na siya daw ay galing sa Union Espiritista. Yan sa binasbasan ng ilang sugo kamo sa union. Ayun, kita nyo naman po sa sa Union Espiritista pala siya binasbasan bilang sugo ng Diyos. Tapos hindi nyo matanggap. Ay tama pala sinasabi na yung Panginoon Jesucristo bilang isinugo, hindi siya matanggap ng kanyang sariling bayan. Kaya nga, wala kamo. Walang pagkakaiba. Hindi ba ang bayan ng ating pong unang sugo? Yung Union Espiritista? Walang naniwala sa kanya? Walang pinagkaiba sa Panginoon Jesucristo. Yung bayan na kanya sinilangan, wala rin naniwala sa kanya. History repeat itself. Ganun lang po kasimple. Pero tanda po ninyo, ang sinabi sa aklat ng Juan, kapitulo, basahin na po natin. Kaming nagansya kamo sa Legazpi, San Manuel, Tarlac. Alam niyo po ba, bago mawala ang Panginoon Jesucristo, nanalangin po siya sa Ama. Ang sabi po dito, sa aklat ng Juan, kapitulo 14, talatang 16. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mang-aaliw, upang siyang sumainyo magpakailanman, sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Kaya pala hindi nyo matanggap eh. Tama nga. Idinalangin ng ating Panginoon Jesucristo na bigyan kayo ng ibang mga aliw sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi ninyo matanggap. Kaya pala hindi nyo matanggap
itinakwil nyo pa. Wala rin pagkakaiba. Yung Panginoon Jesucristo hindi na nga tinanggap. Ang kaibahan lang, yung Panginoon Jesucristo hindi na nga tinanggap, pinatay pa. Kaya lang yung pastor hindi naman pinatay hanggang ngayon buhay pa nandito. Wag naman sanang dumating sa ganon. Dahil kayo rin ang magkakasala. Kung mag-isip kayo ng kagaya ng ginawa nyo sa Panginoon Jesucristo, na hindi na nga pinaniwalaan, pinatay pa. So ngayon po, ano po ba talaga ang diwa ng Pasko? Kayo po na mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, ano ba talaga ang diwa ng Pasko? Bago po tayo magtapos sa huling bahagi ng ating pong paghahayag, kayo po ang tatanungin ko. Hindi po ba ang tunay na diwa ng ating pong Kapaskuhan na pagsiselebrate natin ng kapanganakan ng ating pong Panginoon Jesucristo, na alam na po natin ngayon na hindi naman talagang December 25 ang kanyang kapanganakan, kundi October 23. Iyon po yung kanyang tunay na kapanganakan. Ano po ang tunay na diwa ng Paskong sinasabi ninyo na kapanganakan ng ating pong Panginoon Jesucristo? Hindi po ba nakalagay dyan ay ang tunay na diwa, pagmamahalan, pagbibigayan, at yung sinasabing pagmamahalan, pag-ibigan. Sana naman, kung tayo magmamahal sa ating pong kapatid, wala sanang kagaya po ng sinabi ni Apostol San Pablo. Sige po, basahin po ulit natin. Aklat ng Roma, Kapitulo 12, talatang 9. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid, ay magmahalan kayo sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. So yun po pala yung pag-ibig na dapat po natin ipakita at ipadama sa ating pong kapwa. Pag-ibig na walang pagpapaimbabaw, pag-ibig na genuine. Hindi po yung pag-ibig na pinakikita mo lang na may pag-ibig ka dahil meron kang gusto makuha. May pag-ibig na pagmamayabang na Ayun po. pagmamahuli. Yan na nakita niya daw yun. Mayabang na, mapagmahuli pa. Sabi naman po dito, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. So napakarami pong mga aral ng tinuturo po sa atin ng banal na kasulatan na dapat po nating masunod ang mga nakatala sa banal na kasulatan. Dahil kung hindi po tayo susunod sa banal na kasulatan, dahil kung hindi nyo po nalalaman, lahat ng mga tao ay ikinulong sa kautusan. Kaya po tayo ipinanganak dito sa ibabaw ng lupa dahil ang ating buong katungkulan ay sumunod sa utos, kautusan, batas at palatuntunan ng ating pong dakilang Ama. Kaya po yung lahat ng mga may reliyon, lalong-lalo na kayong lahat ng mga Catholic defender, pakatandaan ninyo yung lahat ng sasabihin ko sa inyo. Walang makapagliligtas na relihiyon. Isaksak ninyo sa utak ninyo. Hindi kayo liligtas na Romano-Katolikong pinagmamayabang ninyo at pinagpapaimbabaw ninyo. Walang makaliligtas na reliyon. Tandaan nyo sinabi ko. Kaya kahit saksak ninyo yung mga sarili nyo sa Katoliko na yan, hindi kayo kayang ligtas ng Katoliko na yan. Walang kaligtasan ng relihiyon. Ang may kaligtasan ay ang batas at palatuntunan ng Diyos. Yan ang kaligtasan. Ebanghelyo ni Kristo ay kaligtasan. Ulitin ko lang po sinabi ng pastor. Walang kaligtasan sa lahat ng relihiyon. Ang kaligtasan ay ang pagsunod
sa mga batas, palatuntunan, at pagtalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag po ba? Kaya kayong mga Catholic defender, naawa na lang po ako sa inyo. Dahil unang-una sa lahat, bakit hindi ako maawa sa inyo? Nabubuhay kayo sa mga kasinungalingan. Na isa kayo sa nagkakalat ng kasinungalingan. Kaya nga po sabi sa Exodo Kapitulo 23, talatang 1, huwag kang magkakalat ng kasinungalingan na maging isa kang saksing sinungaling. Alam niyo po ba yung mga pinapangaral ninyo? Alam niyo naman yung tunay na dahilan kung sino ang mga nagpapatay sa Panginoong Hesukristo. At alam ninyo na hindi unang Papa ng Roma si San Pedro. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, pumunta kayo dito para bumaba San Pedro at siya mismo magsabi sa inyo na hindi siya naging Papa ng Roma. Para yung mga pagiging makukulit ninyo, matuldo ka na. Pinagkakalat ninyong unang Papa ng Roma San Pedro. Hindi nyo kami maluloko dahil nakakausap namin San Pedro. Wala kayong mapapagsinungaling dito sa Karyan ng Langit. Tapos sasabihin nyo, pinatayin ninyo yung Panginoong Hesukristo. Pagkatapos nyo patayin, sasabihin nyo, Katoliko yung Panginoong Hesukristo. Pambihira. Grabe kasinungaling ang pagkakalat ninyo. Kaya kayong mga Catholic defender, sabi ng pastor, impyerno daw kayo lahat. Sino kasi kumuro na nagtirik kay Kristo ka mo O yun daw. Papa ng Roma, si Anas. Isipin nyo yung hari ng kapayapaan na ipinanganak, ibinigay ng ating dakilang Ama. Kinuruan mo ang tinik. Kinurunahan nyo ng tinik at bilang korona niya, tinik yung binigay ninyo. Anong ibig sabihin yan? Tapos sasabihin nyo, yun, pagkatapos ninyo patayin ng Panginoong Hesukristo, tapos sabihin nyo, Katoliko yung Panginoong Hesukristo at kauna-una ng Papa ng Roma, si San Pedro. Baka bumaba yung Panginoong Hesukristo at si San Pedro dito. Pumunta kayo, sama nyo yung Papa ng Roma para maalaman nyo yung katotohanan dito. Kaya lang, sinasabi ko sa inyo, babala sa oras na maghatol kayo ng masama sa banal na Espiritu. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat na sana ay nagkaroon kayo ng mga kaalaman sa mga lihim na aral na ayaw ituro sa inyo ng inyo pong mga relihiyon. Dahil kapag naalaman ninyo, iiwanan nyo sila. Kawawa naman ang mga relihiyon nyo. Mauubusan ng mga tao. Mauubusan ng mga mananampalataya. Pero kung talaga pong nagmamatigas kayo, masakit po talaga ang katotohanan. Para kasi nasaksak. Pero yung katotohanan na yan ang magpapalaya sa inyo sa inyong pagkabihag. Sa mga maling paniniwala, sa mga maling relihiyon, at sa mga maling nakaugalian natin. Tandaan po nating lahat, hindi makapagliligtas ang anumang relihiyon. Tandaan nyo po sinabi ko, ang makapagliligtas sa atin ay ang pagsunod sa mga batas, kautusan, palatuntunan, at pagtalima sa ating sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan lamang po. Sana ay may mga matutunan kayo na mga aral, na mga ginintoang aral na kailanman ay hindi tinuro sa inyo ng inyong mga mangangaral. Na sana ay dumating ang panahon, magkasama-sama tayo sa kaharian ng langit. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan, at paggalang, papuri, pasasalamat ay ating itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating Panginoong Hesukristo at sa lahat ng mga banal na Espiritu, mga doktor ng kalangitan at mga arkangeles ng kalangitan. Sa kanila po ang lahat ng papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba. Maraming salamat po.